Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelizations. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng Kalibo ng Ganibandal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa ligong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagmamahal sa Diyos sa mga may kapansanan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 15, talatang 20 hanggang 31. Ito po ang mensahe. Namangha ang mga tao nung makita nila nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling ang mga pingkaw. Nakalakad na ang mga pilay. At nakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talatang 24 hanggang 25. Ito po yung mensahe. Patutunayan ko sa inyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, iniuutos ko tumindig ka, dali mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harap ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwi nagpupuri sa Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 13, talatang 11 hanggang 13 at 16. Ito po yung mensahe. May isang babae roon na 18 taonang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, kanyang tinawag at sinabi rito, magaling ka na sa iyong karamdaman. At pinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ang babaeng ito mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya ay kalagan kahit na araw ng pamamahinga? Ngayon ay papatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 19. Ito po yung mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-ugat at pagiging matatag sa pag-ibig ay maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di makating ka ng pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Yan. At ipapatuloy po natin kay Apostol San Pedro, 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 21 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng mga kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay alupisain, hindi siya gumanti. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. At ipagpatuloy po natin kay Apostol San Pedro pa rin, Kabanata 4, talatang 12. O mensahe. Mga minamahal, huwag niyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ng mga bibigat at pagsubok na inyong dinaranas. Salip, magala kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo at maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos na salamat sa Diyos sa kanyang mensahe sa atin o kanyang salita mula sa Bagong Tipan ng Panginoon sa Kristo. Yan nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na yung kanyang pagmamahal at pagkalinga sa atin. Tayo ay lahat, may kamansanan o wala, tayo ay pantay sa paningin ng Diyos. So tayo lahat ay kanyang minamahal at tayo ay binigyan niya ng pagkakataon at kinalinga sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Binigyan tayo ng bagong pag-asa through Christ. So lahat, hindi exception yung mga pilay. So siya ay binibigyan ng kahalagahan kagaya ng walang karamdaman. So pareha sila na binibigyan ng parehong atensyon ng ating banal na Panginoon Diyos
Ngayon, yung mga may kapansanan ay ito ay yung mga may kapansanan yan ay biktima ng mga demonyo, masamang espiritu o ni Satanas. Sila ay ginagawa sila may kapansanan ng mga demonyo. So yan, kagaya ng babae na 18 taon ng bago ginamot ni Panginoon Kristo, 18 years siyang pinahihirapan ng demonyo, ginawa siyang hukot. So yan. So ganyan ang nagiging kalagayan ng mga tao kapag siya ay binibiktima ng demonyo. So binibigyan nila ng kapansanan. So ayan, maliban dyan, hindi lang yan, iba't ibang mga bagay para yung mga tao ay mawala ng pananampalataya, mawala ng tiwala sa Diyos o magalit sa Diyos. So ayan. So yung iba naman inborn. Yung inborn, ibig ding ipakita ng Diyos doon ay sila ay ibig ipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya doon sa mga ganong klase ng mga inborn, at sila ay maging biktima rin ng ganyang klase ng mga demonyo. Mga magulang niya, karoon sila ng mga anak ng mga ganyang may mga kapansanan. So maaaring makasalanan ng mga magulang, etc. etc. Anak sila mga ganyan. Ngayon ay ipinakita ng Diyos yung kanyang kalinga sa pamamagitan ng banal na Panginoon mula doon sa kanyang ginawang paghihimala sa mga tao. So pinaghimalaan niya yung mga may kapansanan na makakita yung bulag, yung pilay makalakad. So yun, imposible, di ba, na mangyayari. So may mga tao kasi na inborn, merong hindi. So yun. So yung mga ganyan ay nagiging biktima ng mga demonyo para sila ay magkaganon. So ngayon sila ay pinalakan ng Panginoon sa Kristo, ginamot, pinaghimalaan. So hindi lamang maliban sa Panginoon sa Kristo, meron din siyang binibigyan ng mga ganyang klase ng mga kapangyarihan para paghimalaan yung mga ganong may mga kapansanan o may mga sakit. So aside from the gabay ng medicine na binigay ng Diyos, mayroon ding tao na binigyan niya ng kapangyarihan para maghimala. At kung ikaw man ay sa tingin mo ay para kang lumpo, palalakarin ka, pwede yun. Kung doon sa mga tao na mayroong ganong klase ng mga kapangyarihan, at yan ay bihira lamang para doon sa mga ganon. Yan, ang higit sa lahat dito ay lahat ay kinakalinga ng banal na Panginoon Diyos at hindi niya pababayaan. May kapansanan o wala. Tayo ay ginabayan ng Diyos para makapamuhay ng matuwid at magkaroon ng pag-asa para sa kanyang ganap na paghahari na ibibigay sa atin. So sa ilalim ng kanyang paghahari sa ating pakikisa sa kanya, so yung pagmamahal ni Kristo ay ilagay natin sa ating puso at maging kalakasan natin ang Panginoon sa Kristo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So tayo gagabayan ng Diyos through Christ, lalong-lalo na yung may kapansanan, para kayo ay magkaroon ng kalakasan sa ating pananampalataya sa ating pananampalataya. Maitawid natin yung buhay na ito na tayo ay gumagawa ng mabuti, nakasusunod tayo sa kalooban ng Diyos, at tayo ay hindi tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. Magiman nyo mga walang kapansanan, tayo ay mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. So, spiritual goodness nga ibig sabihin, mamuhay spiritual, ibig sabihin, gusto ng Diyos, mamumuhay na tayo rito na parang panlangit na hindi basta ano. Kaya tayo ay mayroon tayong ginabayan tayo ng Diyos kung paano tayo mamumuhay ng matuwid. Yan, mga bagay na tayo ay iwas sa mga makamundong mga bagay, lalong-lalo na yung paglabag sa batas, yan, mga ganyan. So, sumunod tayo sa kapamalaan, iwasan natin yung mga makamundong bagay, yan, lalo na yung mga malalaswang mga bagay, lalo yung mga sexualidad, yan, mga ganyan na hindi naaayon doon sa gusto ng Diyos. So, yan kasing ganyan gusto ng Diyos, sa married, mga ganun. So, yung mga may kapansanan, sa gabay ng banal na Panginoon Diyos, maging kalakasan niyo siya upang maitawid niyo iyan, na kayo ay hanggang sa buong pamumuhay niyo na ibinigay ng Diyos sa inyo, para kayo ay mayroon karoon ng kaligtasang espiritual. Huwag kayong mawala, huwag kayong magtampo sa ating banal na Panginoon Diyos. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil sa ganyan ang nangyari sa inyo. So kayo man ay nabiktima ng mga demonyo at pinayagan ng Diyos na kayo ay isilang ng ganyan, hindi naman kayo pababayaan ng Diyos sa inyong kalagayan na yan. Maraming dahilan ng Diyos sa inyong kalagayan na yan. At kayo rin ay nagiging ehemplo ng mga walang kapansanan kung naiitawid nyo na maayos ang pamumuhay na yan. Sapagkat isang malaking sampal sa walang kapansanan, kung nakapamumuhay kayo na maayos, samantalang yung may kapansanan hindi niya kaya
Hindi niya kaya magpatuloy na pamumuhay. Samantalang kayong may mga kapansanan, naipagpatuloy niyo yung bola, mga pilay ka, nakapagtatrabaho ka pa, ikaw ay bulag, kumakayod ka pa, kaya mo pang maglinis, kaya mo pa ng ganito. Samantalang yung mga may kapansanan ay sila ay tatamad-tamad, sila ay hindi namuhay na maayos. Hindi na may pagpatuloy ang buhay. So hindi magiging balakid ang mga yan. O ano mang kinatatayon, basta tayo ay mamuhay ng ayos sa kalooban ng Diyos at maging kalakasan natin siya. Hanggang sa maitawin natin ang pamumuhay. Hindi lamang tayo basta hindi natin nanasain na tayo basta yumaman, mga ganyang bagay. Kundi tayo ay ang mahalaga sa pamumuhay na ito ay maitawid natin ang matuwid na pamumuhay. So sa pagtawid natin ng matuwid na pamumuhay, alam ng Diyos naman na tayo ay kailangan nating mabuhay. So ibinigay niya na sa atin bago pa niya tayo isilang. Kaya lang, hindi natin tinatamasa yung patas na pamumuhay sa lahat dahil nga maraming nananamantala. Nasa demon nasa demonyong pag-aari ang mundo na yung mga tao ay may mga taong na tumatangkilik sa demonyo para sila yung yumaman, ganyan. So tayo, yung naapekto, naghihirap. So maraming estado ang buhay ng tao, may kapansana, may paghihirap. Gayunman ay ang bottom line dapat tayo makasunod sa kalooban ng Diyos at maging kalakasan natin ng Panginoon sa Kristo. Sa may kapansanan o wala. So kapag ito ay pilitin natin na maisabuhay natin ng matuwid na pamumuhay, hindi niya pamabayaan ang ating mga pangailangan. Tayo magpailalim sa Diyos at isabuhay natin ng matuwid na pamumuhay. So tayo ay makakamta natin ang ating pamumuhay. Kung tayo, napakasimple ng buhay, paano ba tayo mamuhay ng matuwid? Siyempre, unang-una, tayo namumuhay tayo, nangangailangan tayo ng trabaho, di ba? Parte ng buhay ng tao ang magtrabaho. Mamuhay tayo ng matuwid sa pagtatrabaho at ibibigay niya sa atin ang wastong pangangailangan natin. Ika nga, nais ng Diyos ng lahat na pamumuhay na ayon sa karapatan. So yan ay bibigay sa atin ng Diyos para tayo ay makapumuhay ng maayos. Yan. Huwag nating pagnasahan sa mundong ito yung makamaterial na bagay na tayo ay para lamang mamuhay ng tapules at mayaman. So gagawa tayo ng hindi mabuti. Hindi. Ang ating pamumuhay na ito ay ang pakakanasahin natin dito ay yung tayo manampalataya sa Diyos at makapamuhay tayo ng mabuti. So yan ang dapat nating yan ang dapat ng lahat na focus of mind. May pananampalataya tayo sa Diyos at may sabuhay natin yung matuwid na pamumuhay. So tayo ay mamuhay ng matuwid. Yan yung dapat nating na pamumuhay. At makakamta natin yung pamumuhay na maayos. Kung lahat tayo mamumuhay ng matuwid, mamumuhay tayo ay sa ating karapan. Kaya lang, hindi natin natatamasa yung pamumuhay kung speaking na halimbawa yung yung ating status sa buhay na tayo ay mayaman o mahirap dahil nga sa tayo ay yung kaunlaran natin sa buhay na naapektuhan ng mga mapagsamantala or else tayo nagkakamali sa pamumuhay natin kaya tayo naghihirap. Pero kung mamumuhay tayo ng matuwid at lahat tayo mamumuhay ng matuwid, maging patas tayo, mamumuhay tayo ng maganda. So yun. Kaya tayo dapat, yan ang ating gawin na maitawid natin ang pamumuhay na ito sa matuwid na pamumuhay. Ayon doon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At mamumuhay tayong lahat ng napakabuting pamumuhay sa mundong ito. Parang paraiso kung mamumuhay tayo ng matuwid ang lahat ng tao. So yun. Kaya yung mga may kamansanan, inyong kayo ay maliwanagan sa ating Panginoon sa Kristo sa pananampalataya sa Diyos. Tularan natin ang Panginoon sa Kristo na kahit kayo ay naghihirap sa inyong kalagayan na yan, kayo man ay mahirap na may kapansanan pa, maging matatag kayo at kayo ay isabuhay nyo matuwid na pamumuhay at may pananampalataya sa Diyos. Gagabayan kayo hanggang sa buong pamumuhay nyo. Kayo man ay mayaman, may kapansanan, ano man yung pinagdala sa buhay, kayo ay gagabayan ng Diyos hinggil din sa inyong kalagayan. Meron kasi mayayaman, may kapansanan, o anak may kapansanan na nagagalit sa Diyos kapag gano'n. May mga gano'n. So huwag kayong mawala na pag-asa sa Diyos kahit ganyan ang binigay sa pamilya mo. Maaaring yun ay pagsubok sa inyo dahil sa maaaring bibiktima ng mga demonyo. Pagkakamali mo, nagkasala ka, mga ganong mga bagay. Or else, ibang bagay na kadahilanan ng Diyos. So ngayon ay ang generally dapat may pananampalataya ka sa Diyos at maging matuwid ka sa pamumuhay mo.
Even though may ganun kang klase na dinadala at anumang uri ng sufferings in life. So, yun. So, muli ay sana nagabayan na naman kayo ng Bibleized Promotions sa inyong spiritual na pamumuhay sa pagbabahagi ito ng mabuting balita o salita ng Diyos o pamamahala ng Diyos. So, sa paglilingkod natin ito sa pamamahala ng Diyos ay kayo ay magabayan sa mabuting balita na at mamuhay sa ilalim ng pamamahala o kaharian ng ating banal na Panginoon Diyos at magkaroon kayo ng kaligtasang spiritual hanggang sa takdang panahon. At sa pamumuhay na ito ay mula sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At magmumuhay tayo na maayos. At sana ang gabay na banal ng Santa Maria ay gumabay palagi sa atin sa ating pagtupad sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At doon sa Interfaith Unity, maliwanagan ang bawat mga reliyon o sa Interfaith Unity, magkaisa tayo dyan. Unawain natin ating mga reliyon, gabayan natin ang sangkatanguhan at ang mga kapamalaan sa kapayapaan. At ito ay yung bawat mga kapamalaan, magkaisa yan. At pagkakaisa ng bawat mga tao sa buong mundo, anuman ang kanyang lahi. So, ang mga reliyon dapat ito ipagkaisa. At maging tayo mga ibang pananampalataya, diyan tayo magmumula sa pagkakaisa riyan. Sapagkat higit na banal yung may pananampalataya at pamumuhay na ibinibigay nito. Kaya dapat makagabay ito sa pamahalaan para makapagpairal ng lubos ito ng kapayapaan at pagbabuklod ng sangkatauhan o kanyang mga bansa. So muli yung CBCP at Vatican Church, kayo ay maliwanagan ni Banal Santa Maria sa inyong pagbabuklod ng sangkatauhan at mabuklod nyo sila sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Jesucristo ang mabuting balita. So at muli ang kayo ay maliwanagan ang sangkatauhan ay maliwanagan ng Bible, maliwanagan ng Banal na Santa Maria sa pagbabahagi ito ng Bibleized Promotions. Kay maliwanagan ng Banal na Santa Maria sa inyong pananampalataya sa Diyos. Mabuklod kayo sa paglilingkod na ito ng Bibleized Promotions. Tayo gabayan ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria at mabuklod kayo sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Jesucristo at Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Gayon din ay yung aming parokya sa Infanta Quezon. So tayo dalangin din natin ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo. Mabuklod nyo yung mamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Jesucristo. Magandang hapon sa inyo lahat at sana maliwanagan din yung pamahalaan ng Infanta Quezon at kayo ay pamahala na matuwid at mabuti. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.